Sa unang pagkakataon na narinig ni Charmaine ang pangalan ng matandang may-ari ng bahay, hindi niya inaasahang magbabago ang takbo ng puso niya. Tahimik ang umagang iyon at tanging huni ng mga ibon at kaluskos ng dahon ang maririnig sa paligid ng isang malawak na lupain. Hawak ni Charmaine ang walis tambo habang nililinis ang harapan ng lumang mansyon. Sanay na siya sa ganoong gawain araw-araw, paulit-ulit pero hindi naman niya yon inirereklamo. Malaki ang utang na loob nila sa may-ari ng bahay. 6 na taon na ang nakalipas mula nang lumipat sila roon. Mula sa masikip at magulong lugar na dati nilang tinitirhan, napunta sila sa probinsyang tahimik, presko ang hangin at may sapat na espasyo para makagalaw sila ng maayos. Ang tatay niya ang caretaker ng bahay. Kapalit nun ay pinatira sila sa maliit na bahay sa likod ng mansyon. Hindi man marangya ang buhay nila, sapat naman iyon para sa kanilang tatlo. Si Charmaine ay nag-iisang anak. Ang nanay niya ay gumigising ng madaling araw para magluto ng kung ano-ano para ibenta sa palengke. Ang tatay naman niya ay halos buong araw abala sa pag-aalaga at pag-aayos ng mansyon, pagpuputol ng damo, pag-aayos sa mga sira ng bahagi at kung ano-ano pa. At siya, tumutulong lamang sa lahat hanggat kaya niya. 23 taong gulang pa lamang si Charmaine, pero ramdam na niya ang bigat ng responsibilidad. Dati, nangangarap siyang maging nurse. Nakapasok siya sa kolehiyo pero hindi niya natapos. Kulang ang pera, kaya mas pinili na lamang niyang huminto at tumulong na lang sa pamilya niya. May edad na rin kasi ang mga magulang niya. Balang araw, matutupad din ang pangarap ko. Bulong niya minsan sa sarili, kahit hindi naman siya sigurado kung kailan ba darating ang araw na iyon. Minsan lang niyang nakita ang anak ng may-ari, si Ma'am Anika. Maganda, maputi, at mukhang sanay sa marangyang buhay. Dumating ito ilang buwan nang nakalipas. Saglit lang na tumigil at umalis din naman kaagad sa bahay. Hindi nga sila nagkaroon ng pagkakataon na magkausap ng matagal. At ang mismong may-ari ng bahay ni minsan ay hindi pa niya nakikita, si Sir Renato. Ayon sa kanyang ama, matagal nang naninirahan sa ibang bansa ang matanda. May mga negosyo ito sa Pilipinas at doon, pero bihira nang umuwi. Byudo na raw ito at matagal nang nag-iisa sa buhay. Hindi alam ni Charmaine kung bakit, pero tuwing naririnig niya ang pangalan nito, may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya na para bang hindi niya maipaliwanag. Hanggang sa dumating ang isang umaga. Charmaine! Napalingon siya sa boses ng tatay niya. Nagmamadali itong lumapit, halatang may gustong sabihin. Oh, tay, bakit po? May balita ako, sabi nito habang hinihingal pa. Uuwi raw si Sir Renato. Parang may malamig na tubig na binuhos sa kanya. Uuwi? Ulit niya, halos pabulong. Oo, tumawag si Ma'am Anika kagabi. Pinapalinis ang buong bahay. Gusto raw ng ama niya na maayos lahat pagdating niya. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla talaga siyang kinabahan. Hindi naman siya dapat kabahan. Wala naman siyang ginagawang mali. Ilang taon na silang nakatira roon at ginagawa naman nila ng maayos ang trabaho nila. Pero bakit iba ang pakiramdam niya? Nanlalamig ang mga kamay niya. Sige po tay, sabi niya na pilit pinapakalma ang sarili. Tutulong na lang ho ako. At doon na nga nagsimula ang paghahanda. Buong araw silang naglinis kahit malinis. Pinunasan ang bawat sulok ng mansyon, inayos ang mga lumang kasangkapan. Nagpintura sa labas ng gate. Habang naglilinis si Charmaine sa loob ng bahay, hindi niya maiwasang mapansin ang ganda nito. Napakalaki ng sala, mataas din ang kisame, at may malalaking bintana na tinatamaan ng liwanag ng araw. May mga lumang painting din sa dingding at mga muebles na halatang mamahalin. Dito na kaya siya titira? Bulong niya pa sa sarili. Hindi niya kasi ma-imagine kung anong klaseng tao ang Sir Renato nila. Mahigpit kaya ito? Masungit kaya? O baka naman mabait? At bakit ba parang kinakabahan siya na makilala to?
Bakit ba kasi parang may tumatambol sa dibdib niya? Kinagabihan, pagod na pagod si Charmaine. Nakahiga na siya sa maliit nilang bahay. Nakatingin sa kawalan. Nay? Tawag niya sa nanay niyang abala sa pag-aayos ng mga ibebenta kinabukasan. Ano po kayang ugali ni Sir Renato? Napahinto ang nanay niya at napangiti ng bahagya. Ang sabi ng tatay mo mabait daw. Talaga po? Oo. Sa bagay, kung hindi naman niya tayo papayagang tumira dito ng libre, hindi ba? Napangiti si Charmaine. Tama nga naman. Matanda na rin yun. Dagdag pa ng nanay niya. Siguro gusto na lang din niyang magpahinga dito. Matanda? Bigla niyang naalala, 65 years old na raw ang Sir Renato nila. Malayo sa edad niya. At doon siya lalong natahimik. Lumipas ang ilang araw, dumating nang hinihintay nila. Mas maaga pa siyang nagising kaysa sa dati. Hindi niya alam kung bakit, pero parang sobrang excited yata siya. Halo-halo na kasi ang kaba, excitement sa dibdib niya. Nag-ayos pa nga siya ng sarili niya. Nagsuklay ng buhok, nag-lip tint ng konti, at nagsuot ng malinis na damit. Anak, bakit parang ang aga-aga mo? Tanong ng tatay niya. Naku, wala lang po to, tay. Sagot niya pero alam niyang may dahilan. Hindi niya lang maamin. Bandang tanghali, may narinig na silang sasakyan na papasok sa malaking gate. Pare-pareho silang napalingon doon. Dumating na, bulong ng tatay niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Charmaine. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o magtatago. Pero kusang gumalaw ang mga paa niya. Lumapit siya sa gilid ng mansyon at bahagyang sumilip. Isang itim na sasakyan ang huminto sa harapan. Bumukas ang pinto at may isang lalaking bumaba. Matangkad pa rin kahit may edad na. May puting buhok pero napakaayos ng tindig. Nakasuot ng simpleng polo at pantalon pero halatang may dating. Hindi naman siya sobrang tandang tingnan, mukhang bata pa nga eh. Simple lang ang mukha nito pero mabigat ang presensya. Para bang napakatahimik pero nakakatakot at para bang marami ng pinagdaanan. Hindi maalis ang tingin ni Charmaine dito. Siya na ba? Siya ba si Sir Renato? Parang may kakaibang pakiramdam na dumaloy sa kanya. Hindi iyon takot. Hindi rin kaba. Para bang may kakaiba. Hindi inaasahan ni Charmaine na ang pasimpleng pagsilip niya nung araw na dumating si Renato ang magiging simula ng mas madalas nilang pagkikita. Sa mga sumunod na araw, naging mas abala ang buong bahay. Mas maraming kailangang ayusin. Mas maraming kailangang linisin dahil sa kabi-kabilang party. At mas naging maingat ang bawat galaw ng tatay niya. Ramdam na nila ang presensya ng may-ari. Hindi man ito mahigpit, pero may bigat ang bawat utos at tahimik nitong pag-obserba. Si Sir Renato ay hindi pala tulad ng iniisip ni Charmaine. Hindi naman to masungit, pero hindi rin to palasalita. Sa katunayan, madalas lang itong nakaupo sa beranda tuwing hapon. Tahimik na umiinom ng kape habang nakatanaw sa malayo. At si Charmaine, hindi niya namamalayan na napapadalas ang pagdaan niya roon. Anak, pakidala nga tong tubig kay Sir Renato. Sabi ng nanay niya isang hapon. Po? Ako po? Nagulat niyang sagot. Oo, ikaw. Alangan naman ako. Nasa beranda lang yun, ibigay mo na. Hindi siya nakatanggi. Kahit hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Kinuha niya ang baso at dahan-dahang naglakad papunta sa beranda. Habang papalapit, mas lalo niyang napapansin ang katahimikan ng matanda. Nakaupo ito sa may upuang kahoy, nakatingin sa malayo at para bang may malalim na iniisip. Sir Renato? Mahina niyang tawag. Napalingon naman ang matanda. At doon, sa unang pagkakataon, nagtagpo ang mata nila ng mas matagal. Iha, ikaw pala. Sabi nito sa mahinang boses. Parang hindi iyon tanong, kundi pagkilala. Opo, dinalhan ko lang po kayo ng tubig. Sagot ni Charmaine habang nilalapag ang baso sa mesa. Salamat. Tahimik ulit. Pakiramdam ni Charmaine ay ang lakas na ng kabog ng dibdib niya. Hindi niya alam kung aalis na ba siya o maghihintay.
Hanggang sa si Renato na ang muling nagsalita. Ikaw ang anak ni Victor, tama ba? Opo. Anong pangalan mo, iha? Charmaine po. Tumango-tango ang matanda. Maganda, sabi nito. Hindi niya alam kung alin ang tinutukoy nito. Ang pangalan ba niya o siya? Bigla tuloy siyang nahiya. Sige ho, sir. Aalis na po ako. Sabi niya, sabay iwas ng tingin. Sandali. Napahinto siya bigla. Dito ka na lang muna. Dagdag ni Renato. Kung hindi ka naman busy. Hindi niya alam kung bakit ang bilis niyang pumayag. Umupo siya sa kabilang upuan. Medyo may distansya. Tahimik silang dalawa sa loob ng ilang segundo. Hanggang sa magsalita ulit ang matanda. Ilang taon ka na, Charmaine? 23 na ho. Bata ka pa pala. Mahina nitong sabi. Hindi niya alam kung paano sasagot. Kayo po? Tanong niya kahit alam naman niya ang sagot. Napangiti ng bahagya ang matanda. Naku matanda na ako. 65 na. Sagot nito. Hindi niya napigilan ang sarili niyang mapangiti. Hindi naman ho halata Sabi niya. Napatingin si Renato sa kanya at tila nagulat. Talaga ba? Opo, mukha pa ho kayong batang-bata. Parang nasa 40s pa lang kayo At saka napakalakas pa ninyo. Sandaling katahimikan ulit ang namayani. Pero parang iba na ang pakiramdam. Hindi na ganun kabigat. Magaan na. Sa mga sumunod na araw, hindi na lang simpleng utos ang dahilan ng pagkikita nila. Minsan, kusa nang lumalapit si Charmaine sa matanda. Minsan naman, si Renato ang nagtatanong kay Victor kung nasaan si Charmaine. Charmaine, tawag nito isang umaga habang nagdidilig siya ng halaman. Yes po, Sir Renato. May oras ka ba? Tumango siya. Opo naman. Halika't umupo ka muna dito at magkwentuhan muna tayong dalawa. At muli, magkatabi sila. Unti-unti, mas nakilala nila ang isa't isa. Nalaman ni Renato na hindi pala naituloy ni Charmaine ang pag-aaral nito sa kursong nursing. Bakit naman? Hindi mo na ituloy? Tanong nito isang hapon. Naku wala naman ho kaming sapat na pera. Diretso niyang sagot. Tsaka mas kailangan po ako ni nanay tsaka ni tatay dito. Tahimik na nakikinig si Renato. Gusto mo pa bang mag-aral? Tanong ng matanda. Hindi nakasagot agad si Charmaine. Sa totoo lang gusto ko naman, pero parang huli na Hindi pa huli ang lahat, sabi ni Renato na may kakaibang lambot sa boses. Napatingin si Charmaine dito. Hindi niya alam kung bakit pero parang may tumatama sa puso niya. Samantala si Renato naman ay tila unti-unting nabubuhay ulit. Sa bawat kwento ng dalaga, sa bawat ngiti nito, may nabubuo sa kanya na matagal niyang hindi nararamdaman. Simula kasi nang mawala ang asawa niya, nasanay na siya sa katahimikan, sa pagiging mag-isa. Pero ngayon, para bang may kulay ulit ang paligid niya. Isang hapon, habang magkasama sila sa beranda, napansin ni Charmaine ang isang lumang larawan sa mesa. Isang babae. Maganda, maamo ang muka. Asawa niyo po siya? Tanong ni Charmaine. Tumango naman si Renato. Oo, pero matagal na siyang wala. Sabi nito. Pasensya na ho. Naku ayos lang iha. Sagot niya. Pero alam ni Charmaine, hindi naman ganun kadali. Kasi nakikita niya na may lungkot pa rin sa mga mata ng matanda. Pero hindi niya alam kung bakit. Para bang gusto niyang pagaanin ang pakiramdam ng matanda. Kahit po wala na siya, sigurado po ako na masaya siya kung nasaan man siya ngayon. Sabi niya. Napatingin si Renato sa kanya ng matagal na para bang may hinahanap sa mga mata niya. Salamat, Charmaine. Mahina nitong sabi. At sa mga sandaling iyon, may nagbabago na naman. Hindi na lang ito simpleng amo at ang anak ng caretaker. May koneksyon na hindi nila maipaliwanag sa isa't isa. Isang gabi, habang pauwi na si Charmaine sa bahay nila, napansin siya ng nanay niya. Aba, parang ang saya mo ngayon Sabi nito. Ha? Naku nay, hindi naman ho. Sagot niya, pero hindi niya maitago ang ngiti. Sigurado ka? Tukso ng nanay niya.
Hindi na siya sumagot pa, pero alam niya sa sarili niya na may nararamdaman talaga siya, na masaya siya. Hindi lang niya masabi. Habang nakahiga siya sa kwarto niya ng gabing iyon, naaalala niya si Renato. Ang ngiti ng matanda, ang mga tingin nito, at ang kakaibang pakiramdam na unti-unting nabubuo sa dibdib niya. Hindi yata pwede ito Bulong pa niya sa sarili niya. Malayong agwat nila, magkaibang mundo nila, at higit sa lahat, amo nila to. Pero kahit anong pilit niyang iwasan, hindi niya maikakaila. Unti-unti siyang napapalapit sa matanda, at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman na may isang bagay na hindi na niya kayang pigilan pa. Mabilis lumipas ang mga buwan. Hindi na namalayan ni Charmaine kung kailan nagsimula at kung paano unti-unting naging bahagi ng araw niya ang matandang si Renato. Mula sa simpleng pag-aasikaso dito, naging madalas na ang kanilang pag-uusap. Mula sa maikling sagot, humahabang kwento, at mula sa pag-iwas, napapalitan ng paghahanap. Sa bawat hapon sa beranda, magkatabi silang nakaupo. Minsan nagkakape, minsan wala lang, nagkukwentuhan lang, kahit na ano. Pero kahit walang nagsasalita, sapat naman na ang presensya ng isa't isa. Ang bilis ng panahon, no? Sabi ni Sir Renato isang hapon habang nakatanaw sa malayo. Oo nga ho sagot ni Charmaine. Parang kailan lang po, kinakabahan pa akong lumapit sa inyo. Napangiti ang matanda. Ngayon, hindi ka na ba kinakabahan? Saglit siyang natahimik. Ngayon po, parang hindi naman na. Mas komportable ako ngayon sa inyo At doon niya lalong naramdaman na hindi na ito simpleng pagkakaibigan lang. Habang tumatagal, nagiging natural ng lahat. Pero kasabay ng paglalapit nila, ang paglaki ng takot sa puso ni Charmaine. Isang gabi, habang nakahiga siya sa maliit nilang bahay, hindi siya makatulog. Nakatingin lang siya sa kawalan. Paulit-ulit sa isip niya ang mga sandaling magkasama sila. At ang katotohanang hindi na niya kayang itanggi pa. Patay tayo niyan. Mahal ko na yata ang matandang yun. Bulong niya sa sarili. At doon siya kinabahan. Lumipas pa ang mga araw. Hapon noon nang muli siyang pumunta sa lumang mansyon. Katulad ng dati, nandoon si Sir Renato. Pero sa pagkakataong yun, siya ang unang pumunta at nagsalita dito. Kumusta ho, sir? Tanong niya ng maayos. Ayos naman, iha. Sir, pwede po ba tayong mag-usap? Napalingon ang matanda. Abay, syempre naman. Umupo siya sa tabi nito, pero mas seryosong mukha niya ngayon, hindi tulad ng dati. May gusto po akong sabihin sa inyo sabi niya at halatang kinakabahan. Makikinig ako, iha, kahit ano. Sagot ni Renato. Mukhang seryosong bagay yan hindi kang ngumingit Huminga ng malalim si Charmaine. At doon niya binitawan ang mga salitang matagal na niyang kinikimkim. Sir, sa totoo lang, hindi ko alam kung tama ba tong sasabihin ko sa inyo Pero mahirap palang pigilan. Alam niyo kasi, ako yung tipo ng babae na sasabihin ang nararamdaman kesa itago. At sa totoo lang, gusto kong malaman ninyo na may nararamdaman po ko sa inyo. Kahit hindi tayo parehas ng nararamdaman, ayos lang. At least nasabi ko sa inyo, hindi ba? Gumaan ang dibdib ko kahit papaano at makakatulog na ako sa gabi ng maayos. Simula kasi nung dumating kayo dito, hindi na ako makatulog. Lagi kayong laman ng isip ko. Biglang natahimik ang matanda. Hindi ito nakagalaw at para bang tumigil ang oras nilang dalawa. Hindi ko naman ginusto yun Dagdag pa ni Charmaine. Sa totoo lang, sir, sinubukan ko pong umiwas. At saka sinubukan ko ring pigilan. Nanginginig ang boses ng dalaga. Pero alam nyo, habang tumatagal, mas lalo lang pong lumalalim. Kahit matanda na kayo, hindi ko alam kung bakit sa inyo ako nagkagusto. Hindi siya tumingin kay Renato. Hindi niya kaya. Pero alam nyo, natatakot po ako. Bulong niya. Bakit ka naman natatakot? Mainang tanong ng matanda. Dahil alam kong malito sa paningin ng iba. Napayuko si Charmaine. Alam kong napakalayo ng agwat ng edad natin. 23 pa lang ho ako. Bata pa ako. Kayo ho, parang lolo ko na
Hindi niya natapos ang sasabihin nang makita niyang biglang tumawa ng malakas ang matanda. Kung ganun, ikaw ay umibig sa isang lolo na tulad ko, ibig mo bang sabihin? Opo. Natatakot ako eh. Baka pagtawanan ako ng iba. O kaya baka masaktan kayo. O kaya masaktan naman ang pamilya ko. Tahimik lang si Renato habang nakikinig. May punto naman ang dalaga at hindi talaga may iwasan na may masasabi ang ibang tao. Lalo na nga at malaking agwat nila at ang estado pa nila sa buhay. Pero kahit anong gawin ko, dagdag ni Charmaine na halos pabulong, hindi ko na hukayang itanggi sa inyo. Kaya nga, pinagtatapat ko na eh. Daan-daan siyang nag-angat ng tingin at sa wakas, nagtagpo ang mga mata nila. Gusto ko ho kayo. Hindi. Mahal ko na kayo. Diretsong sabi niya at walang palikoy-likoy. At doon, hindi na napigilan ni Renato ang matawa, ngumiti, at sabihin din ang tunay niyang nararamdaman. Charmaine, mahinang sabi niya. Hindi na niya pinatagal. Tumayo ang matanda. Kung talagang iniibig mo ko, hindi ka dapat matakot na mag-isa. Napatingin si Charmaine. Ano ho? Kasi hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mo. Sabi ni Renato. Nabigla si Charmaine, pero bago pa siya makapagsalita, ako rin naman, may nararamdaman din ako. Dagdag pa ng matanda. Natahimik ulit ang paligid. At parehas din tayo ng iniisip at pinoproblema. Kaya, sabi ni Renato, kaya alam kong hindi ito magiging madali. Tumangutango si Charmaine. Tama po kayo. At hindi kita pwedeng ilagay sa sitwasyon na ikaw lang ang lalaban. Napatingin siya rito. Ano pong ibig niyong sabihin? Huminga ng malalim si Renato. Kung totoo ang nararamdaman mo sa akin at parehas tayo ng nararamdaman, dapat ay kausapin ko ang mga magulang mo. Nanlaki ang mga mata ni Charmaine. Naku, wag na ho Sir Renato. Bakit? Natatakot po ako eh. Mas dapat nga nating harapin. Sagot ni Renato. Kung totoo ito, hindi dapat natin itinatago. Hindi na siya nakasagot. Kahit natatakot siya, may parte sa kanya na gustong maniwala. Kinagabihan nga, dumating si Renato sa maliit nilang bahay. Nabigla ang mga magulang ni Charmaine. Sir Renato, may kailangan ba kayo? Tanong ng tatay niya. Pwede ba tayo mag-usap? Seryosong sabi ni Renato. Naupo silang tatlo. Nasa gilid si Charmaine, kinakabahan. Ano ho yun, sir? Tanong ng nanay niya. Diretsyong nagsalita si Renato. May sasabihin ako na hindi madali. Nakatingin ang mag-asawa. May nararamdaman ako para kay Charmaine. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong kwarto. Ano ho? Halos sabay na sabi ng mga magulang niya. Hindi ko naman ito pinlano. Dagdag ni Renato. Pero totoo ang nararamdaman ko. Tumayo ang tatay ni Charmaine. Sir Renato, baka naman kayo nagkakamali lamang. Hindi. Kalmadong sagot ng matanda. Matanda na ho kayo. Biglang sabi ng nanay niya na hindi na napigilan ng emosyon. Ang anak ko ho batang-bata pa. Alam ko. Sagot ni Renato at iginagalang ko iyon. Kung iginagalang niyo ay lalayo kayo. Galit na sabi ng nanay niya. Tahimik si Charmaine, nanginginig at natatakot pero hindi siya makapagsalita. Kaya nga ako nandito. Paliwanag ni Renato, hindi para kunin siya, kundi para humingi ng pahintulot. Pahintulot? Ulit ng nanay niya, hindi kami papayag si Renato. Diretso at walang pag-aalinlangan. Sir, respeto na lang ho. Dagdag pa ng tatay ni Charmaine. Humanap na lang kayo ng kaedad ninyo. Wag na ho ang anak namin. Para bang may kumirot sa dibdib ni Charmaine. Pero nanatili siyang tahimik. Hindi pa ito ang oras. Huminga ng malalim si Renato. At kung hindi ako sumuko, tanong niya sa dalawa. Napatingin ang mga magulang niya kay Charmaine. Naiiyak na si Charmaine. Sa unang pagkakataon kasi, may lalaking naninindigan para sa kanya. Kahit mahirap, kahit hindi katanggap-tanggap. Pero malinaw na hindi pa tapos ang laban. Dahil sa gabing yon,
Hindi pumayag ang mga magulang niya at doon pa lang nagsisimula ang tunay na pagsubok ng kanilang pagmamahalan. Matapos ang gabing punong-puno ng tensyon at pagtutol, pinili ni Renato na lumayo muna. Hindi dahil sa sumuko na siya, kundi dahil alam niyang kailangan niyang magbigay muna ng espasyo sa mag-asawa. Hindi lang para sa sarili niya, kundi lalo na para kay Charmaine at sa mga magulang nito. Kinabukasan nga, maaga siyang umalis. Walang paalam. Isang bilin lang kay Charmaine bago siya sumakay ng sasakyan. Mag-iingat ka. At hindi pa tapos. Ipaglalaban pa kita. At pagkatapos nun, umalis muna siya papuntang Maynila. Isang mahabang linggo ang lumipas na wala si Renato sa mansyon. At sa loob ng 7 araw na iyon, mas lalong naging malinaw ang lahat kay Charmaine. Hindi na kailangang magtanong pa ang mga magulang niya sa kanya. Kitang-kita nila ang pagbabago sa anak nila. Hindi na ito kasing sigla tulad ng dati. Napakatahimik na dito ngayon at madalas nakatulala. Minsan, habang naglalaba o tumutulong sa paggawa ng kakanin, bigla na lang tong titigil at para bang may iniisip na malalim. Anak, mainang tawag ng nanay niya isang hapon. Nasa likod sila ng bahay. Nakaupo habang inaayos ang mga dahon ng saging. Bakit hunay? Sagot ni Charmaine, pilit na ginagawang normal ang boses. Masaya ka ba? Napahinto siya. Isang simpleng tanong pero parang ang bigat. Hindi nakasagot si Charmaine hanggang sa tuluyan na siyang napayuko at napaiyak. Hindi ko po alam na Mahina niyang sabi. Nakatingin ang mag-asawa sa kanya at doon nagpasya ang dalawa. Kailangan nilang marinig ang totoo sa anak nila. Ano ba talagang nararamdaman mo, Charmaine? Anak, sabi ng tatay niya, seryoso ang tono. Sabihin mo nga sa amin ang totoo. Napatingin si Charmaine. Gusto mo rin ba si Renato? Doon, dahan-dahang tumango si Charmaine. Oho, gusto ko ho siya. Nanginginig ang boses ni Charmaine. At sa katunayan, ako nga ang unang nagsabi na may nararamdaman ako sa kanya. Ako ang unang umamin. Parang biglang may bumigat sa hangin. Hindi niya ho ako pinilit, tay. Dagdag niya agad. Hindi niya nga po ako ginawa ng masama Napaluha siya. Sinubukan ko pong pigilan ang nararamdaman ko, pero hindi ko talaga kaya Kaya nga umamin ako sa kanya. Natahimik ang mga magulang niya habang nakikinig. Sa unang pagkakataon, narinig nila ang anak nila hindi bilang bata, kundi bilang isang babaeng marunong ng magmahal. Sa totoo lang, Nay, Tay, hindi ko siya nakikita bilang matanda. Dagdag ni Charmaine, nakita ko siya bilang lalaking mabait, maginoo, at totoong tao, at mapag-alaga. Napahawak siya sa dibdib niya. At sa totoo lang, Nay, mahal ko ho siya. Ito ho, tong dibdib ko, tong puso ko. Lagi siyang hinahanap. Diretsong sabi niya sa nanay niya na walang pag-aalinlangan. At doon, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mga magulang niya. Hindi na galit, kundi pag-aalala at pag-unawa ang makikita sa mga mata nila. Anak, mainang sabi ng nanay niya, sigurado ka ba? Opo, Nay. Siguradong sigurado ho ako. Kung ganun, handa ka ba na maging usap-usapan ng ibang tao? Hindi po madali. Pero handa po ako, basta kasama ko siya. Wala po akong pakialam sa sasabihin ng iba. Natahimik ulit, pero sa pagkakataong iyon, mas malinaw na ang lahat. Napabuntong hininga ang tatay niya. Hindi namin inaasahan to. Pero hindi rin naman namin pwedeng baliwalain ang nararamdaman mo. Dagdag pa ng nanay niya. Napatingin si Charmaine. Mukhang may pag-asa na. Pagkaraan ng 1 linggo, bumalik si Renato. Tahimik lang tong bumaba ng sasakyan. Walang kasiguraduhan kung ano ba ang sasalubong sa kanya. Pero handa pa rin siyang ipaglaban ng lahat. Siguro naman ngayon, hindi na nag-hysterical ang mag-asawa at pwede niya na ulit kausapin. At handang-handa naman siya na tanggapin kung anong magiging sagot ulit ng mga ito. Pagpunta niya sa bahay nila Charmaine, nagulat siya nang makita ang mag-asawa na naghihintay sa may labas.
Sa Renato, bungad ng tatay ni Charmaine. May kakaiba sa tono, hindi galit. Pwede ho ba tayo mag-usap ulit? Tumango naman si Renato. Naupo silang tatlo, si Charmaine katulad ng dati, nasa gilid. At bago ang lahat sabi ng nanay niya, humihingi po kami ng kapatawaran sa naging asal namin. Nagulat si Renato. Pasensya na si Renato kung naging ganun ang pananalita namin sa inyo. Hindi namin kayo iginalang. Sa totoo lang yan magulang ho kami. At alam kong naiintindihan nyo kami dahil may anak din kayong dalaga. Mainang sagot ni Renato. Pero nakausap namin si Charmaine. Sabi ng nanay niya. At ginagalang din namin ang nararamdaman ng anak namin. Tahimik si Renato. At kung talagang handa kayong panindigan ang anak ko, ang anak namin, dagdag pa ng tatay niya, hindi naman kami hahadlang. Parang biglang may gumaan sa dibdib ni Renato. Sigurado kayo? Tanong niya. Hindi man namin lubos maintindihan. Sagot ng nanay niya. Pero nakikita naman namin na totoo ang nararamdaman ninyo para sa isa't isa. Napatingin si Renato kay Charmaine at sa wakas, nagngitian silang dalawa sa isa't isa. Makalipas ang ilang buwan, kinailangan muling umalis ni Renato papuntang ibang bansa para sa negosyo. Pero sa pagkakataong iyon, may ibang plano na. Isasama kita balang araw, sabi niya kay Charmaine, at tutulungan kitang makapagtapos ng pag-aaral. Hindi makapaniwala si Charmaine. Totoo ba? Oo naman, pangarap mo yun hindi ba? Napaluha siya. Opo, at tutuparin ko ang pangarap mo na iyon. Sa tulong nito, nakabalik sa pag-aaral si Charmaine. Samantala, bago siya tuluyang umalis, inalok ni Renato ang mga magulang ni Charmaine na doon na tumira sa mansyon. Kung gusto nyo, doon na kayo tumira. At pwede kong ibigay yun sa inyo. Nagulat pa ang mag-asawa. Naku, si Renato, hindi ho po pwede. Matagal naman na kayong nag-aalaga dito. Pero umiling ang dalawa. Kontento na ho kami sa maliit naming bahay na bigay ninyo. Sabi ng tatay ni Charmaine, at mas mapayapa kami doon. Napangiti si Renato at mas lalo niyang napatunayan kung gaano kasimple at kabuti ang pamilyang ito. Lumipas pa ang mga taon, nakapagtapos si Charmaine ng kanyang pag-aaral. Sa araw ng graduation niya, nandoon si Renato. Masayang masaya at proud na proud at hindi maalis ang ngiti. At sa harap ng mga magulang niya, lumuhod si Renato. Pwede mo na ba akong pakasalan? Tanong niya. Napaluha si Charmaine. Oo naman. Masayang masaya ang lahat. Nagpakasal sila. Hindi marangya pero punong-puno ng pagmamahal. At makalipas lang ang isang taon, nabuntis si Charmaine at doon na ito nanganak sa ibang bansa. Pagkabalik nila ng Pilipinas, tuwang-tuwa ang mag-asawa. Dahil sa unang pagkakataon, makikita na nila ang kanilang unang apo. Naku kamukhang kamukha ni si Renato. Natatawang sabi ng nanay niya. Nagkatawanan silang lahat. At sa simpleng tahanan na iyon, punong-puno na ngayon ng pagmamahalan. Natagpuan ng dalawa ang tunay na saya sa kabila ng estado at edad. Isang pagmamahal na nagsimula sa hindi inaasahan pero nagtapos sa isang masayang habang buhay. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento for this day. Maraming salamat sa patuloy na nakikinig sa channel na ito. Please don't forget to like and subscribe para maging updated po kayo sa mga story na ibabahagi namin sa inyong lahat.